May date ba tayo, love? Nakangiting tanong ng 17-year-old na si Rina sa kanyang boyfriend. Wash day namin ngayon kaya hindi ako naka-uniform. Tumawa naman si Caleb sa kabilang linya. Oo, meron. Hintayin mo ako sa dating spot kung saan kita sinusundo. Sosyal namang manamit kapag wash day. Bulong ng isang tao na nasa likod niya. Tumawa naman ang babae nitong kausap. Paanong hindi so sosyal? Ang big time ng boyfriend niyan, siguro may date na naman. Hindi siya lumingon, hindi niya kailangang gawin iyon. May ilang babae sa mga upuan malapit sa pasukan na nakatitig sa kanya. Talagang mag-aayos siya at hindi pwedeng dugyot siya kung sa mamahaling lugar na naman siya dadalhin ng boyfriend niyang si Caleb. Isang buwan lang ang nakalipas, isang ordinaryo at hindi kapansin-pansin si Rina. Pero ngayon, nasa kanya na si Caleb. Mas matanda sa kanya ng 4 na taon, matalino, mayaman, at siya lang ang gusto, wala nang iba. Oy, Rina! Sabi ni Jenica sa kanya. Totoo ba na may boyfriend ka na at college student na? Tumaas ang mga kilay ni Rina. Sino nagsabi niyan sa'yo? Tumawa si Jenica. Lahat. Nakita ka raw nila nung nakaraang linggo sa mall. Kasama yung isang lalaki. Matangkad, nakakotse, tsaka mukhang mayaman. Tumango si Rina ng bahagya, ngunit napangiti siya. Oo, may boyfriend na ako. Ilang buwan pa lang naman kami. Saka hindi ko sinasabi sa parents ko. Alam mo namang bawal. Isa pa, 17 pa lang ako. Kahit 4 years lang ang agwat namin. Baka sabihin nila, hindi pa rin magandang tingnan. Ngayong year, malapit na naman akong mag-18, so walang problema. Hinawakan ni Jenica ang braso niya, baka sa mukhang gustong makiusyoso. Totoo? Mayaman na college guy? As in, seryoso kayo? Oo naman, seryoso daw siya sa akin. Masaya naman kami. Sagot ni Rina at hindi na niya mapigilan ang ngiti. Habang nasa klase, halos hindi na makapag-focus si Rina sa sobrang pananabik. Nasa isip niya na ang kanto ng Mendez at Esperanza, kung saan laging nakaparada si Caleb sa ilalim ng lilim ng malaking acacia tree. Doon ito palaging naghihintay sa kanya kapag sinusundo siya pagkatapos ng klase. Caleb! Bulalas ni Rina nang makita ang kanyang boyfriend. Nakahilig si Caleb sa kotse nito habang nakahalukip-kip. Nakataas ang manggas ng puting polo na parte ng uniform nito. Kitang-kita ang mga toned na braso. Nang makita siya, lumawak ang ngiti nito at sinalubong siya ng yakap. Miss mo na ako, love? Tanong ni Caleb habang inaalalayan siyang sumakay sa passenger seat. Kinagat niya rin ang labi at pilit na tinatago ang tuwa. Oo, love, na-miss kita. Lumapit si Caleb at hinalikan ang pisngi niya. Ang ganda mo palagi. Okay bang sapatos mo na binili ko sa'yo nung nakaraan? Tumango naman siya tiningnan ang sapatos niyang suot. Oo, hindi masakit sa paa. Salamat dito sa sapatos ha. Hindi mo naman ako kailangan ibili. May pera naman ako at okay na rin na sa mura lang ako bumili. Gumuhit lang ang ngiti sa mga labi ni Caleb. Alam mo, mas okay na bumili ng mahal na kayang magtagal kaysa mumurahin lang kung lagi namang masisira. Hindi niya rin napigilang umiti. Salamat. Pumunta na sila sa biyahe. Habang papunta sa pupuntahan nila, palaging hinahawakan ni Caleb ang kanyang kamay. Hinahaplos nito yon na parang yon ang pinakamagandang kayamanan ng binata sa mundo. Napangiti si Rina. Hindi niya ito nagustuhan dahil mayaman. Bonus na lang siguro yon. Nagustuhan niya si Caleb dahil may malasakit ang binata sa kanya. Palagi rin itong pinaparamdam na mahalaga siya at iniingatan pa. Mga pakiramdam na hindi niya naranasan mula sa pamilyang mayroon siya ngayon. Kumusta ang school? Tanong ni Caleb sa kanya habang nasa loob sila ng coffee shop. Mabuti naman, sagot ni Rina habang iniikot ang straw sa kanyang inumin. May quiz kami na baka bumagsak ako. Sinubuan siya nito ng cheesecake. Papasayan, matalino ka naman. Ngumiti ng bahagya si Rina. Hindi naman ako magaling sa patalinguhan. Sa pagpapakyut lang sa boyfriend ko. Hindi napigilang humalakhak ni Caleb. Tumingin si Rina sa binata. Nagkatinginan sila at sa sandaling yon, nakalimutan niya ang maliit nilang apartment, ang walang tigil na reklamo ng ina, ang tahimik na pagkadismaya ng ama,
Ang mga kapatid niyang walang galang at puro na lang away. Pag si Caleb ang kasama niya, payapa ang kanyang puso. Sa tingin mo ba, dahan-dahan niyang tanong, magtatagal tayo? Magugustuhan mo pa rin ba ako kapag magbago ako? Kasi sa buhay, hindi naman inaasahan ang pagbabago, 'di ba? Pwede ako magbago, pwedeng ganun ka rin. Itinagilid ni Caleb ang ulo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Pag nawala na yung kilig, gusto mo pa rin ba ako? Tanong niya pa. Lumapit ito ng bahagya at malumanay ang boses. Rina, hindi kita gusto dahil lang sa kilig. Nakikita kitang kasama sa hinaharap. Gusto kong ako lang ng lalaking magpapalayo sa'yo sa mga nararanasan mo sa inyo. Nahirapang huminga si Rina sa labis na saya. Gusto ko rin yan. Tahimik silang naupo, umiinom ng kanilang inumin. Muling hinawakan ni Caleb ang kamay niya at hinayaan niya ito. Pinangarap niya ang lahat na parang isang pangarap na kaya niyang hawakan. Isang bukas na hindi na kailangang humingi ng paumanhin sa pagiging siya. Gayunpaman, isang hindi inaasahang biyaya ang darating na para sa kanilang dalawa ni Caleb, magiging isang problema muna. Rina, isang malumanay na tinig ang bumungad sa kanya. Tumingala siya at nakita si Jenica na may halong pag-aalala sa mga mata nito. Ayos ka lang ba? Kanina pa siyang nahihilo at namumutla. Hindi siya makapag-focus sa klase kanina at mukhang napansin yon ng kaklase niyang si Jenica. Pinilit na Rina ng umiti. Oo, pagod lang siguro. Napakunyot ang noo ni Jenica pero hindi na ito nagtatanong pa. Maya-maya'y magkasama silang lumabas. Sa labas, sobrang liwanag ng araw. Tila sumisipa sa mamasa-masang balat ni Rina. Mahina niyang hinawakan ang strap ng kanyang bag na nanginginig ang mga kamay. Ilang linggo na siyang masama ang pakiramdam. Minsan sa umaga, minsan bago maghapunan. At alam niya kung bakit, pero ayaw niyang aminin. Wala pa siyang regla. Ilang linggo na siyang delay at alam niyang regular naman ang kanyang menstruation. Sa hapon na yon, mag-isa sa makipot na banyo ng bahay nila, isinara niya rin ang pinto at sumandal sa malamig na tiles. Kinuha niya mula sa bag ang maliit na puting kahon. Sana hindi ako buntis. Sana hindi. Mahinang usal ni Rina. Huminga ng malalim si Rina habang binabalatan ng plastik na pambalot. Pagkatapos subukan, kinakabahan siyang naghintay. At nang makita niyang dalawang pink na linya, natulala na lang siya. Buntis si Rina. Nasaan ka, love? Tanong sa kanya ni Caleb nang tumawag ito. Libre ako ngayon. Labas tayo. Pinahid na Rina ang luha. Oo, lumabas tayo. May kailangan din akong sabihin sa'yo. Bandang gabi, nagkita sila ni Caleb sa dati nilang tambayan. Nakasandal sa sasakyan si Caleb habang si Rina ay hindi naman mapakali. Naglalakad siya pabalik-balik at nakatikom ang mga labi. Hindi niya alam kung paano sisimulan na sabihin siya ay buntis na. Anong nangyari? Hinawakan siya ni Caleb para tumigil. Kumalma ka muna. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin. Nanikip ang dibdib ni Rina. Inangat niyang pregnancy test mula sa bag at ipinakita yun kay Caleb. Umawang ang bibig nito, saka kumunot ang noo. 2 linya? Anong ibig sabihin nito? Tingin mo, buntis ka? Napakagatlabi si Rina. Buntis talaga. Yan ang patunay na buntis ako. Natatakot ako, Caleb. Mahina niyang sagot. Hindi ko alam paano, anong mangyayari sa ating dalawa. Pareho pa tayong nag-aaral. Mariing pumikit si Caleb. Alam ko, Rina. I'm sorry. Kasalanan ko rin. Hindi ako nagpigil. Hindi ako naging maingat. Magagalit ang mga magulang natin. Sure ako ron. Tumulo na ang mga luha ni Rina. Naiisip niya palang ang mga magulang niya. Kinikilabutan na siya kaagad. Natatakot siya sa maaaring gawin ng mga ito sa oras na malaman na nabuntis siya ng maaga. Pinahid ni Caleb ang mga luha niya sabay yakap sa kanya. Ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit anong mangyari. Magkasama natin itong haharapin. Pinalipas na muna nilang 2 mga araw. Kumapit siya sa mga pangako ni Caleb, kaya bahagyang nawala ang kanyang takot. Sa paaralan, tinago ni Rina ang kanyang lihim ng buong sikap.
Kailangan natin ng plano, sabi sa kanya ni Caleb. Hindi natin pwedeng itago ito ng matagal. Lalaki at lalaki ang tiyan mo, Rina. Nanginig ang mga labi ni Rina. Natatakot ako, Caleb. Hindi ako handa na malaman nila. Hindi rin ako handang maging ina. Tumango si Caleb at hinawakan ng kanyang kamay. Ako rin naman, pero kailangan na nating harapin to. Nang gabing yon, hindi makatulog si Rina. Hinahaplos niya ang bahagyang kurba ng tiyan sa ilalim ng kanyang damit. Hindi pa siya sigurado sa lahat ng kanilang tatahakin. Walang kasiguraduhan ang magiging buhay nila na Caleb. Kung may makapagsasabi man, tanging panahon lang. Sigurado ka na ba? Tanong ni Caleb habang ipinaparada ang kotse sa tapat ng bahay ng pamilya ni Rina. Hindi. Tapat niyang sagot. Pero kailangan ko nang sabihin. Tinanaw niya ang loob. Nasa harap ang motorsiklo ng kanyang ama at rinig ang mahina at malayong tunog ng telebisyon sa loob. Isang karaniwang gabi yon para sa pamilya nila na maya-maya lang ay sisirain na ni Rina. Nandito lang ako sa likod mo, sabi ni Caleb sabay labas ng sasakyan. Huminto siya sa may gate. Hindi nila alam na may boyfriend ako. Napakurap si Caleb. Alam ko. Dahan-dahan siyang tumango. Mahigpit sila. Walang boyfriend hanggat hindi pa tapos sa kolehiyo. Yun ang patakaran nila. Napabuntong hininga si Caleb. Sige, ano man ang mangyari, nandito ako at pananagutan kita. Sabay silang pumasok. Sa garahe, nakita niya na agad ang kanyang ama na kunot ang noo. Rina! Anito, nang dahan-dahan. Sino yan? Malakas ang kabog ng dibdib ni Rina. Si Caleb po. Siya ang boyfriend ko. Ang katahimikang sumunod ay halos parang sumabog sa kanyang pandinig. Lumaki ang mga mata ng kanyang ina na lumabas sa kanilang veranda. Saka tumingin sa kamay ni Caleb na nakahawak sa kamay ni Rina. Umurong ng bahagya ang mama niya. Ang ano mo? Boyfriend po. Ulit ni Rina habang nanginginig ang tinig. Kumunot ang noo ng papa niya. Anong kawalang hiyan to, Rina? Nanatiling mahinahon si Caleb at magalang na yumuko. Magandang gabi po, Mr. and Mrs. Reyes. Ako po si Caleb Alvarez. Anak ng... Mura ng ama nito, sabay sampal kay Rina. Sa tingin mo, nakakatawa to, Rina? Sira na bang ulo mo? Tama na po. Bulalas ni Caleb at hinarangan siya mula sa mga galit ng mga magulang, pero sinapak pa ito ng kanyang ama. Caleb! Mabilis niyang tinulungan ng binata na tumayo. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Galit na galit ang mga magulang niya. Ayaw niyang harapin, pero batid niyang kailangan nilang tanggapin yun ni Caleb. Humarap siya sa mga magulang. Sorry po. Dinuro siya ng kanyang ama. Sa ilalim ng bubong namin, habang pinapakain ka, pinag-aaral ka, pinagkakatiwalaang sumusunod ka, niloloko mo kami sa likod namin. Sinampal pa ulit si Rina. Kailan pa kayo nito? Ilang buwan na? Diyos ko, Rina, nasa high school ka pa lang. Mahal ko po siya. Kalmadong sagot ni Caleb at pilit siyang inilalayo sa kanyang ina na gusto pa siyang saktan. Hindi po namin sinadyang lumala ang lahat. Mahal? Singhal naman ng ama ni Rina. Ang bata-bata pa niyan. Mukhang nag-aaral pa kayong dalawa. Tapos, bumuo na kayo ng bata. Ang lalakas ng loob nyo. Sinira mo ang buhay mo, Rina. Hindi ka nag-iisip. Patawad po. Bulong ni Rina habang umiiyak. Hindi namin sinasadya. Hindi yan, hindi sinasadya. Sigaw ng papa niya. Pinili mo to. Nakikipaglandian ka sa halip na mag-aral lang at sumunod sa amin. Pumwesto pa rin si Caleb sa harap ni Rina. Pilit sinasangga ang galit ng mga magulang nito. Pakiusap po, huwag niyo na po siyang sigawan. Hindi po namin to plinano pero hindi ko po siya pababayaan. Pananagutan ko po ang anak ninyo. Ang dami-dami niyong magkakapatid. Ikaw ang inaasahan kong unang makatapos. Kaya halos sa'yo namin binubuhos ang lahat. Tapos ito lang palang gagawin mo. Singhal pa ng kanyang ama. Bata pa lang siya, tinatanim na yun sa utak ni Rina na siya ang aasahan ng mga kapatid niya pagdating ng panahon. Para bang binuhay siya ng mga magulang para saluhin ang responsibilidad ng mga ito. Hindi po kami hihingi ng tulong, pero hindi ko rin po hahayaang saktan siya ng ganito. Puno ng paninindigan na sabi ni Caleb. Lumapit ang ina ni Rina habang galit na galit pa rin. Kunin mo ng mga gamit mo.
Sumama ka sa boyfriend mo na yan. Wala na kaming pakialam sa'yo. Ma, please, umalis ka na. Sigaw ng papa niya. Tumulo ang mga luha ni Rina. Ni hindi siya nakapasok sa kwarto. Muling pumasok ang mama niya at makalipas ang ilang minuto, bumalik na may dalang duffel bag at nandoon ang kanyang mga gamit. Mas lalo siyang napaiyak nang mas tumimo sa isip niya na pinapalayas na talaga siya. Ibinalibag yun sa mga braso ni Rina. Pinili mo na tong buhay mo, kaya lumayas ka na rito. Tahimik siyang inalalayan ni Caleb palabas sa gate. Ito ang may bitbit ng kanyang bag. Pumasok sila sa kotse, walang imikan at tanging pag-iyak lang ang naririnig nila. Anong gagawin natin? Tanong ni Rina. Sa amin muna tayo. Sagot ni Caleb at huminga ng malalim. Hindi rin sigurado sa mangyayari sa kanila. Pero kailangan ko munang sabihin sa pamilya ko. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Hindi ko alam kung matatanggap din nila. Naninikip ang dibdib ni Rina. Hindi rin nila alam ano? Umiling si Caleb. Hindi pa. Napapikit si Rina. Paano kapag hindi tayo tinanggap? Saan na tayo pupulutin, Caleb? Hindi ko alam. Sabi ng binata at hinawakan ng kanyang kamay. Pero hindi kita iiwan. Ipinatong ni Rina ang noo sa salamin ng kotse. Akala ko papagalitan lang ako. Kilala ko silang magalit pero ang palayasin, para lang silang nagtaboy ng pusa, nagtanggal sa wakas ng pabigat sa kanila. Nanginginig ang tinig ni Rina habang tinatanaw ang kanilang bahay. Hindi ko akalain ganun lang ako kadaling itapon. Sa bagay, ano pa ba nga asahan ko? Kahit kaunting pagkakamali lang nung bata ako, kung hindi papaluin at sasampalin, mumurahin lang nila ako mula ulo hanggang paa. Napag-aaral si Rina na ibibigay ang mga pangangailangan niya, pero hindi pa rin siya nakaranas ng maayos na pagpapalaki mula sa mga ito. Istrikto at marahas ang mga ito, at para bang pinapalaki lang siya para may maibalik siya pagdating ng panahon, para may maisumbat kapag may ginawa siyang hindi maganda. At ngayong magkakaroon na siya ng anak, natatakot si Rina na baka maging katulad lang siya ng kanyang mga magulang. Ako to ma, sabi ni Caleb nang pumunta sila sa bahay ng mga Alvarez. Kailangan ko kayong makausap ni Dad. Papasok na kami. Gaya ng inaasahan ni Rina, malaki ang bahay ng mga ito. Nakatira si Caleb sa kondo habang nag-aaral, kaya yun lang ang bahay na alam niya sa binata. Pero alam ni Rina na kung ano man ang mayroon si Caleb, galing lang naman sa mga magulang nito. Okay ka lang? Tanong ni Caleb at bahagyang lumingon sa kanya. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Hindi ako okay, pero pipilitin kong maging okay. Tapat niyang sagot. Ngumiti si Caleb at hinaplos ang kanyang likod. Dumikit ka lang sa akin. Nasa paanan ng hagdan ang ina ni Caleb. Nakaupo naman sa upuan ng papa ng boyfriend niya. May hawak na baso ng alak at malamig ang tingin. Ano to? Tanong ng mama ni Caleb habang nanlilisik ang mga mata kay Rina. Bigla kang nagsabi na uuwi ka rito. Wala ka bang pasok? Humigpit ang hawak ni Caleb sa kamay ni Rina. Kailangan ko po kayong makausap. At si Rina po, girlfriend ko. Sinipat si Rina ng nanay ni Caleb mula ulo hanggang paa. Bigla siyang nanliit at bahagyang nagtago sa likod ng kanyang boyfriend. Saglit na kumislap ang pag-ayaw sa mukha ng nanay nito, kaya alam niya na agad. Anong klaseng babae ang dinala mo rito? Malamig na sabi ng ginang sa kanya. Bakit mo pinapakilala sa amin yan? Mariing pumikit si Caleb. Ma, please. Huwag niyo pong pagsalita ng ganito ang girlfriend ko. Hindi namin to plinano, pero buntis po si Rina. Pananagutan ko po silang dalawa. Matalim ang tingin ni Mrs. Alvarez sa kanya. Nakabuntis ka? At sa ganitong klaseng babae pa? Alam mo ba kung anong klaseng mga babae ang gumagawa ng ganito, Caleb? Yung mga malalakas ang pang-amoy sa pera, marunong magpaawa, magpasweet, kita pa lang nila, target ka na. Hindi po siya ganun. Mariing sagot ni Caleb. Ma, mabuti po ang intensyon ni Rina sa akin. Oh, please, hindi ako naniniwala. Sarkastikong sagot ng ginang. Estudyante ka pa lang, may kotse, may allowance. Ano sa palagay mong habol niyan? Isang dala mo pa lang sa babaeng yan. Alam kong mahirap ang babae na yan. At mukhang binibigay mo rin ng mga luho. Sunod nga ang luho niyo kay Caleb, pero hindi naman siya materialistic na tao. Hindi niya yun hinihingi. Kusang ibinibigay ni Caleb ang mga regalo.
Kapag mahal ay tinatanggihan ni Rina. Nag-aaway lang sila kaya tinatanggap niya na lang. Pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit niya minahal ang binata. Napakagatlabi si Caleb. Ma, tama na. Hindi pa, mariing sabi ng ginang. Hindi titigil to hanggat hindi ako tapos. Mahal ka raw? Ni hindi ka pa marunong mabuhay mag-isa. Binuntis mo na. Hindi po pera ang habol ko kay Caleb, mahinang sabi ni Rina. Lumipat ang matalim na tingin sa kanya. Huwag kang magsasalita rito kung hindi ka kinakausap. Ma, matigas ang boses ni Caleb. Tama na po. Niloloko ka niyan. Patuloy ng ina na parang walang naririnig. Hindi mo ba naiisip na baka pinikot ka lang niya? Ma, hindi niya ako pinikot. Ani Caleb. Galit na ng mga magulang niya sa amin. Mahal ko si Rina. Bubuhayin ko ang mag-ina ko. Gamit ang ano? Sabat ng ama, ibinaba ang baso. Akala mo ba kami pa rin ang magpapakain sa inyo? Aasang dito kayo titira? Palalakihin ng bata sa bahay na to. Caleb, mag-isip ka nga. Nag-iisip po ako. Sagot ni Caleb pero ramdam niya na rin na nangangamba na ito. At hindi ko po siya iiwan. Umiling ang papa niya. Wala kang aasahang tulong sa amin. Hindi gamit ang pera namin. Wala ng allowance, wala ng kotse, wala ng credit cards. Nanatiling tahimik si Caleb. Hindi naman napigilan ni Rina ang mga luha. Dahil sa kanya, nagalit na rin ang mga magulang ni Caleb. Tinaboy si Rina ng mga magulang niya at ngayon naman, mata pobre at ayaw siyang tanggapin ng mga magulang ni Caleb. Hindi rin susuportahan silang dalawa. Unti-unti na rin bumabaha ang pangamba sa kanya. Narinig mo ako? Sabi ng ama ni Caleb. Kung gusto mong buhayin yung mag-ina mo, gawin mo na mag-isa. Hindi ka na namin pag-aaralin. Hindi ka na rin namin hahayaang gamitin ang kotse. Iwan mo rito ang susi at credit cards mo. Umalis kayo. Pero kung iiwan mo ang babaeng yan, pwede kang bumalik sa dati mong buhay. Magtutuloy ka sa pag-aaral mo at kakalimutan mo yan. Doon nakita ni Rina ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Caleb. Dahan-dahan siyang napalunok habang umiiyak. Kita sa panga ng kanyang nobyo ang panginginig. Para bang naririnig niya ang pagtutol ng binata. Wala ng pera, wala ng kotse, walang kondo, walang suporta mula sa mga magulang nito. Humarap si Caleb sa mga magulang at inilapag ang susi at credit cards nito sa lamesa. Aalis na kami. Pinagmasdan niya si Caleb, parang hinaplos ang kanyang puso para pakalmahin. Hindi siya makapaniwalang pinipili siya ni Caleb. Nagngangalit ang mukha ni Mrs. Alvarez. Itatapon mo ang lahat para sa babaeng katulad niya? Sa oras na mawalan ka ng lahat, tingnan natin kung nandyan pa siya. Hindi muling napigilan ni Rina na magsalita. Wala pa akong pakialam sa pera ninyo. Hindi ko po hinihingi ang kahit na ano sa inyo. Pero hindi ako hihingi ng paumanhin sa pagmamahal ko po kay Caleb. Pagmamahal? Ani ng ginang. Hindi mo nga alam ang ibig sabihin ng salitang yan. Pero hinawakan ulit ni Caleb ang kamay ni Rina nang mas mahigpit ngayon at hindi na nagsalita pa. Lumabas sila ng bahay, tinalikuran ang mga magulang nito at tinalikuran ang buhay na nakasanayan ni Caleb. Sa labas, naglakad na lang silang dalawa palabas ng village. Tahimik silang magkahawak kamay. Pilit siyang pinapakalma ni Caleb dahil hindi maawat ang kanyang mga luha. Sorry, sabi ni Caleb pagdating nila sa kalsada. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sagot ni Rina kahit masakit ang dibdib dahil sa mga nangyari. Napabuntong hininga ang kanyang nobyo. Hindi, dapat inihanda kita. Alam ko magiging ganun sila. Umasa lang akong mali ako. Galit sila sa akin. Ayaw nila sa mahirap na katulad ko. Akala niya perang habol ko sa'yo. Mahinang sabi ni Rina. Hindi ka nila kilala. Ani Caleb sabay hila sa kanya papalapit. Hayaan mo na sila. Hindi na ako papayag na mahusgahan ka ulit nila. Kinagat niya rin ang labi. Natatakot ka ba? Hindi agad ito nakasagot pero pinili pa rin maging tapat. Oo, natatakot ako mabigo na hindi ako sapat. Na mawala sa akin ang chance na makapagtapos ng pag-aaral. Pero okay naman ang anak natin ng kapalit kaya pipiliin kong maging okay. Wala na silang maisip na ibang mapuntahan. Kaya naman, humingi na sila ng tulong sa malayong auntie ni Caleb. Kilala niya si Auntie Marla dahil dito nagpatato noon si Caleb.
May maliit na tattoo ang boyfriend niya sa dibdib at mahalagang date yun sa kanila. Hindi siya mayaman o kung ano. Lesbian siya at hindi matanggap ng iba naming kamag-anak, sabi ni Caleb. Pero cool siya at hindi rin siya ganun kasundo ng mga magulang ko. Pero magkasundo kami, kaya alam ko maasahan siya kapag nilapitan. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng Marla Inc., ang tattoo shop na pagmamayari ni Auntie Marla, nagkaroon siya ng munting pag-asa. Sigurado ka bang hindi niya tayo itataboy? Tanong ni Rina habang pinagmamasdan ng shop ng may pag-aalinlangan. Napangiti ng kaunti si Caleb. Tatanggapin tayo, huwag kang mag-alala. Mabait si Auntie Marla. Hindi pa nakakasagot si Rina nang bumukas bigla ang pinto. Aba, tingnan mo nga kung sinong mayamang lalaki ang nandito. Kamusta ka na? Magpapatattoo ka ulit? Kamusta ang mga magulang mo na masasamang ugali? Naka-crop tank top at mababang jeans si Auntie Marla. Kung titingnan, hindi akalaing lesbian. Puno ng tattoo ang magkabilang braso. May sigarilyong nakasabit sa bibig at parang permanente ng nakakunot ang kilay na parang laging may hinuhusgahan. Auntie, sabi ni Caleb at medyo nahihiya. Ang ganda mo ngayon. Huwag mo akong bula-bulahin, Caleb. Sino yung kasama mo? Yan bang dahilan kaya ka nagpatattoo sa akin? Bakit sinama mo? Mukha niya bang ipapatattoo mo sa noo? Tanong pa ni Auntie Marla. Bahagyang napangiwi si Rina. Iniisip niya pa lang na nasa noo ni Caleb ang tattoo ng mukha niya, parang hindi niya kayang tingnan. Si Rina po, girlfriend ko. Mahinang sabi ni Caleb. Sinipat siya ni Auntie Marla mula ulo hanggang paa. Mas maganda siya kaysa sa huling ex mo ah. Hindi rin nakakairitang vibes niya. Auntie naman, kailangan pa talagang banggitin ng ex. Bulalas pa ni Caleb. Bahagyan na lang siyang natawa. Wala namang kaso sa kanya yon. Hindi naman siya galit sa mga dumaang babae sa buhay ni Caleb. Wala naman siya roon, saka wala rin naman itong issue ng panloloko. Bata pa si Caleb noon at nagkakasawa na lang, kaya kampante si Rina nang sinagot niya noon ang binata. Napakurap si Rina. Hi po. Maya may kinausap na ni Caleb ang auntie nito tungkol sa nangyari. Nabatukan pa si Caleb nang malamang buntis na siya. Sinermonan sila pareho pero hindi gaya ng kanilang mga magulang, hindi tinaboy ni Ate Marla. Sa loob, amoy rabing alcohol at menthol balm. Puno ng art ang bawat sulok ng dingding. Mga dragon, anghel, bungo, bulaklak. Sa dulo ay may makitid na hagdan patungong ikalawang palapag. Welcome sa palasyo ko, sabi ni Marla habang paakyat. Maalikabok, umiiyak ang electric fan tuwing gabi, pero libre. Kung hanap nyo ay 5-star hotel, umuwi kayo sa mga nanay ninyo. Huwag kang mag-alala, Auntie. Kapag nakaipon ako, hahanap po kami ng ibang matitirang bahay. Alam ko pong sikip ka dito, kasaka privacy nyo na rin po, sabi ni Caleb sa auntie nito. Naningkit naman ang mga mata ni Auntie Marla. Privacy ko o privacy ninyo? Hoy, Caleb, ayusin nyo yung buhay nyo ha. Sinasabi ko talaga sa inyo, mahirap magpalaki ng anak. Huwag niyo munang sundan hanggang hindi pa kaya. Gumamit ka ng kondom. Putragis kang bata ka oh. Kaya ka nakakabuntis eh. Tinulungan ni Caleb si Rina paakyat. Sa taas, isang kwarto, may mababang kama, isang ventilador, maliit na lababo, at bintanang may sirang blinds. Hindi glamoroso, pero malinis at higit sa lahat, may mas maayos na tulugan kesa sa wala. Hindi maganda tong kwarto na to, ani Marla habang nakatayo sa likod nila at nakahalukip-kip. Pero dati itong tulugan ng apprentice ko. Tumakas kasamang biker chick at hindi na ako binayaran. Libre kayong titira rito. Pwede ko rin turuan tong si Caleb sa pagtatattoo o maging assistant ko rito sa shop para naman may trabaho. Tumingin si Ate Marla kay Caleb. Simula bukas, maglilinis ka tuwing umaga. Ayusin ang mga karayom at mag-i-inventory. Bayad, cash. Di kalakihan pero okay na rin naman para buhayin kayong pamilya. Since pamangkin naman kitang walang hiya ka, libre na kayo pagkain habang nandito kayo para makapag-ipon ka dyan sa paparating yung anak. Salamat, Auntie. Mabilis na sagot ni Caleb. At ikaw, sabi naman ito kay Rina, umupo ka dyan at magpahinga. Pwede ka namang magwalis-walis, pero madalas kang magpahinga at may buhay na dyan sa katawan mo. Napakurap si Rina. Ang bait mo po, Auntie. Umirap naman ito. Huwag kang magdrama, ayoko ng ganyan.
Tumawa si Caleb at inakbay ng auntie nito. Kahit na mabigat ang araw na yon, nakuha pa rin ni Rina na tumawa kahit papaano. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, umupo si Rina sa tabi ng maliit na bintana habang pinapanood ang mga dumadaang mga sasakyan sa labas. Lumapit si Caleb habang pinupunasan ng buhok gamit ang tuwalya. Medyo nakakatakot siya kapag titingnan, pag-amin ni Rina. Mahinang tumawa si Caleb. Ganun na talaga siya. Pero kahit ganun yun, maasahan talaga yun. Kaya paborito ko si Auntie Marla sa lahat ng kamag-anak. Kapag siyang kasama, ayaw ng madrama, saka parang tropa-tropa lang. Yumakap si Rina sa tuhod niya. Sa tingin mo ba magiging okay tayo sa mga susunod na araw? Umupo si Caleb sa tabi niya. Oo, kakayanin natin, love. Parang napabuntong hininga si Rina. Hinihintay ko na lang na gumuho ang lahat. Hindi mangyayari yon. Hinalikan nito ang kanyang balikat. Alam kong nandito pa rin tayo. Magkasama pa rin tayo kaya't kakayanin natin. Alam kong hindi to ang buhay na plinano natin. At alam kong pareho tayong takot. 21 lang ako at 17 ka pa lang. Pinalayas tayo pareho at hindi tinanggap ng ating mga magulang. Natutulog sa taas ng tattoo shop ng auntie kong chain smoker. At magiging tatay na. Idinikit nito ang noo sa noo ni Rina. Siyempre, takot ako. Pero mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa takot ko, Rina. Pamilya na tayo. Napakagat si Rina sa labi at pinipigil ang humikbi. Ipinatong niya ang kamay sa kamay ni Caleb na nasa tiyan niya. May pamilya na siya, hindi perpektong mundong pinapangarap niya, pero sapat na para magpatuloy si Rina kasama si Caleb. Lumipas ang mga buwan, naging maayos naman ang pagtira nila kay Auntie Marla. Napag-usapan nila na pagkatapos manganak at nakapag-adjust na sila sa gastusin, bubukod na sila. Pero ang trabaho ni Caleb sa tattoo shop, mananatili pa rin para masuportahan sila. Hindi palaging may customer sa tattoo shop na yon, kaya minsan ibang sideline ang pinapasok ni Caleb. Hanggang isang araw, bigla na lang humilab ang kanyang tiyan. Matalim at biglaan, parang may dalawang kamay na pilit pinipilipit ang mga laman loob ni Rina. Caleb! Sigaw niya ng malakas. Mabilis naman itong napabalikwas. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Hinawakan ni Rina ang bintana para doon kumapit. Masakit. Manganganak na yata ako. Agad na tumayo si Caleb. Sige, huminga ka. Gaya ng nasa video, yung breathing thing. Tanda mo? Wala akong pakialam sa breathing thing na yan. Sigaw ni Rina, sabay tulo ng mga luha. Masakit. Kailangan na nating umalis. Napakamot sa ulo si Caleb, sabay dumampot ng bag na inimpake nila 3 araw na ang nakakalipas. Sige, oo, ospital. Pupunta na tayo. Halos matumbalan ni Caleb ang ventilador sa pagmamadali. Auntie Marla, kailangan namin ng tricycle. Narinig niya ang malakas na pagmumura ni Ate Marla. Tinangkang tumayo ni Rina pero isang panibagong bugso ng sakit ang nagpaupo muli sa kanya. Napakagat siya sa labi hanggang dumugo. Huminga ka, love. Sabi ni Caleb at lumuhod sa tabi niya. Malamig ang mga kamay nito pero ang boses ay kalmado at matatag. Malalampasan natin to. Tayong dalawa, okay? Tumayo siya sabay hawak sa mga daliri nito. Parang bangungutang biyahe papuntang ospital. Kasama nila si Ate Marla na umalalay sa kanila. Pagdating nila sa pampublikong ospital, halos hindi na siya umabot sa emergency room. Bumagsak si Rina sa wheelchair at lupaypay na. 18, sabi ni Caleb sa nurse. Una niyang anak, pumutok ng panubigan. Kailangan mo po mag-fill up ng form. Matigas na wika ng nurse sabay abot ng clipboard. Tumingin si Caleb sa nurse. Pwede bang sumama ako sa kanya? Pinagbawalan si Caleb at hindi na naman nakipagtalo. Lumingon ito kay Rina at halatang hindi mapakali. Nandiyan lang ako sa labas, okay? Pangako. Umalis ka na. Singhal ni Rina. Halos hindi na marinig ang sarili. Sige na, kaya ko to. Lumipas ang mga oras. Hindi alam ni Rina na ganoon pala kasakit ang mga anak. Napasigaw siya, paus ng boses, pagod na sa iyak. Humahagulgul siya, nakikiusap at dumating pa sa point na isinusumpa niyang hindi na mauulit iyon kailanman. Push, Mami! Sabi ng nagpapaanak sa kanya. Hindi ko na kaya. Umiiyak na si Rina. Hindi ko na talaga. Kaya mo, mariing sabi nito. Kailangan mong kayanin. Kailangan mong mailabas ang anak mo. Kaya to ng normal delivery. Kapag hindi ka nakiko-operate, mapapahamak kayo ng baby mo.
Kaya ginawa pa rin ni Rina. Isang push pa at paulit-ulit na ganon hanggang sa wakas, isang iyak ang bumasag sa hangin. Matinis, bago at buhay na buhay. At sa isang iglap, parang nabura ang sakit. Bumagsak ang ulo ni Rina sa unan habang dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Isang maliit, nanginginig na sanggol ang inilagay sa kanyang dibdib. Hindi na niya namalayan ang mga sumunod na nangyari. Namalayan na lang ni Rina na nasa silid na siya habang hawak ang anak niya. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Rina habang paos ang tinig. Tumingin si Caleb sa kanilang anak at ngumiti. Zion na lang. Napangiti si Rina. Zion? Gusto ko yon. Sabay nilang binigkas ang pangalan at para bang isa yung pangako. Hindi ko akalaing iiyak ka, Caleb. Mahina niyang sabi nang makita itong umiiyak kanina pagkatapos makita ang anak nila. Hindi ko rin alam na kaya kong umiyak ng ganito. Bulong ni Caleb at bahagyang natawa. Ang liit niya. Natatakot akong hawakan siya. Alam kong hindi perpekto lahat. Wala tayong pera. Itinakwil ako ng mga magulang ko. Sa atik tayo natutulog. Pero? Tanong ni Rina. Pero mahal kita. At mahal ko si Zion. At nangangako ako, magtatrabaho ako ng sobra-sobra. Bibigyan ko kayo ng buhay na hindi nyo ikakahiya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Yumuko si Caleb at hinalikan siya ng marahan. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng lahat, hindi na gaanong natakot si Rina. Pagkatapos ng ilang buwan at medyo nakabuelo na sila ni Caleb, napagpasyahan nilang lumipat at bumukod. Nahihiya na rin naman sila kay Auntie Marla, lalo na't nagkaroon na ito ng bagong girlfriend at kasama sa bahay. Kaya sinikap nila ni Caleb na makalipat na. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap ang bawat araw para kay Rina simula nang lumabas si Zion. Nananakit ang likod niya kakakarga kay Zion, kakahele at kakapadede. Nanginginig ng bahagya ang bote sa kanyang kamay habang sinusubukan niyang patahanin ng anak. Kahit nasa kalagitnaan ng gabi, magigising pa siya para lang alagaan ang anak nilang umiiyak. Shh! Baby! Andito si Mama! Bulong ni Rina, paos at basag ang boses sa sobrang puyat. Abala si Caleb sa trabaho sa shop ni Auntie Marla. Pero minsan, mas pagod ito sa mga sideline na trabaho. Kaya nauunawaan niya na lang kung hindi na ito nakakatulong sa pag-aalaga kay Zion. Pero nitong mga huling araw, may napansin si Rina. Muling ngumingiti si Caleb, pero hindi na sa kanya. Isang Martes, lumabas si Rina para itapon ang basura. Nang pabalik na siya, nakita niya si Caleb. Nakatayo ito ng medyo masyadong malapit kay Sam, ang kapitbahay nila, at parehong nagtatawanan. Mukha kang masaya kanina, malamig na sabi ni Rina habang kumakain. Napakurap si Caleb habang nasa kalagitnaan ng pagsubo. Ha? Kasama si Sam, close pala kayo ng kapitbahay natin dyan. Pasarin pa ni Rina. Tumunog ang kutsara sa mangkok. Tinanong lang niya yung tungkol sa shop. Gusto niyang magpa-cover ng tattoo ng pangalan ng ex niya sa balat niya. Chill, Rina. Parang aawayin mo na ako. Tumaas ang mga kilay niya. Hinahawakan niya yung braso mo. Ibinalik ni Caleb ang mangkok sa mesa. Nagbibiro lang siya, wala lang yun. Saka alam nun na pamilyadong tao na ako. Kinukumusta nga kayo? Importante yun sa akin. Importante yun sa akin. Singhal ni Rina. Ako ang naiwan dito buong araw kasamang anak natin. Tapos ikaw, ngumingiti ka sa kanya na parang single ka pang anak. Huwag mo tong simulan ngayon. Matabang na sabi ni Caleb at tumayo. Sinundan naman ni Rina si Caleb. Bakit hindi? Dahil ayaw mong ipaliwanag kung bakit siya tumatawa kasama ka ng alas 10 ng gabi? Malakas ang loob mong lumandi sa iba kasi hindi naman tayo kasal. Mabilis itong lumingon sa kanya. Akala mo ba gusto ko pang harapin tong pagsiselos mo na walang katuturan? Rina naman, pagod na ako. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba lagi kang umaalis kapag binabanggit ko siya? Sigaw pa ni Rina. Ano, iniiwasan mong topic kasi totoo ang sinasabi ko? Baka type mo nga ang Sam na yon. Sumingit sa usapan ang matinis na iyak ni Zion. Parang punyal sa gitna ng katahimikan, pareho silang napatigil. Hinimas ni Caleb ang mukha. Pagod na ako, Rina. Sobrang pagod. At imbes na katahimikan ang datnan ko dito, inaakusahan mo ako na nangangaliwa. Hindi ko sinabi yon.
Hindi mo na kailangan sabihin. Singhal nito sa kanya. Lumakas palalo ang iyak ni Zion. Nag-alinlangan si Rina, pero nauna na si Caleb at maingat na binuhat ang bata. Ako na, ikaw huminga ka na muna. Bulong ni Caleb bago mapabuntong hininga. Naiwang nakatayo si Rina roon habang nanginginig ang labi. Nang makatulog na si Zion sa wakas, nagharap silang muli sa makitid nilang kusina. Hindi ko type si Sam. Mahinang sabi ni Caleb. Palakaibigan lang siya, ganun din ako. Hindi ko alam na ganito ka pala kaselosa. Ano? Nagsisisi ka na sa akin? Hindi ako magsiselos kung hindi mo pinaparamdam sa akin na dapat akong hindi magselos. Pinunasan ni Rina ang kanyang mga mata. Pakiramdam ko parang nawawalan na ako sa buhay mo. Kahit sa anak natin, ako na lang palagi. Hindi mo man lang ako kinakamusta. Napabuntong hininga si Caleb. Sorry, nawawala na sa isip ko. Hindi totoo yan. Pagod lang talaga ako kapag umuwi dito. Ang gusto ko na lang magpahinga katabi ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. May oras ka pa nga sa Sam na yon. Muli niyang sigaw nang maalala na naman ang tawanan ng mga ito. Napailing na lang si Caleb. Aalis muna ako. Magsisigawan lang tayo kapag hindi mo mapakalmang sarili mo. Babalik ako kapag okay ka na. Baka isipin mong kay Sam o sa ibang babae ako pupunta. Doon muna ako kay Auntie Marla. Sinasabi ko sa'yo para mapanatag ka. Dinampot nito ang hoodie at lumabas. Tinitigan ni Rina ang bakanting upuan sa harap ng mesa at ang hindi naubos na pagkain. Dahan-dahan siyang umupo, mag-isa sa gitna ng kanyang mga iniisip, ng takot at ng katahimikan. At sa unang pagkakataon, napaisip siya, sapat ba talagang pagmamahal para tumagal at maging matatag silang dalawa? Kinabukasan, hindi talaga umuwi si Caleb. Kaya naman kasama si Zion, pumunta na sila sa shop ni Auntie Marla. Ang bigat ng tension dito sa bahay, sabi ni Ate Marla habang humihigop ng kape. Kayong dalawa, mag-usap kayo, ayusin nyo yan. Ako nang bahala kay Zion. Kinuha ni Auntie Marla si Zion. Hindi kayo magiging mabuting magulang kung hindi nyo na kayang tingnan ng isa't isa. Mag-usap na kayo. Tumayo siya at sumunod kay Caleb palabas. Umupo sila sa luma at kupas na bangko sa likod ng shop. Habang naririnig ang mga hunin ng sasakyan sa paligid, muling sinulyapan ni Rina ang gilid ng mukha ni Caleb. Mukhang galit pa rin ito. Sorry, mahinang saad ni Rina. Hindi ko intensyong sumigaw kagabi. Pagod lang ako at natatakot. Humugot ng mababang buntong hininga si Caleb. Akala mo ba hindi rin ako pagod? Alam kong pagod ka at alam kong wala kang ginawa kay Sam. Nagkataon lang na pinaglaruan niyang mga daliri. Pakiramdam ko kasi mag-isa ako. Parang lagi akong kulang. Tapos makikita kitang tumatawa kasama siya. Naiisip ko, paano kung pinagsisisihan mong pinili mo ko? Lumingon si Caleb sa kanya at unti-unting lumambot ang mga mata. Rina, hindi ko pinagsisisihan kahit kailan ang lahat ng to. Hindi ikaw, hindi si Zion. Tumatawa ko kay Sam kasi nandyan siya at mabait siya. Pero hanggang doon lang yon. Ikaw ang inuuwian ko. Mahal kita kaya bakit kita ipagpapalit? Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Rina. Lagi akong galit nitong mga nakaraan sa sarili ko, sa mga nangyari sa atin. Pero hindi ko dapat ibuntun sa'yo lahat. Hinawakan siya ni Caleb sa kamay. Naintindihan ko at sorry din dahil naging insensitive ako sa nararamdaman mo. Sorry din dahil nilayasan kita kagabi. Iniiwasan ko lang din na patulan ng pagsigaw mo at may masabi pa akong mas makakasakit sa ating dalawa. Marahan siyang tumango, batid yun ni Rina. Ganoon naman talaga si Caleb noon pa man. Mas pipiliin mo na nitong umalis kaysa makipagsagutan sa kanya kapag nakikipag-away. Kapag kalmado na, saka lang sila mag-uusap at muling magkakaayos. Pinisil niya ang kamay nito. Tara, uwi na tayo. Aayusin na natin to. Sayang ang pagod kung sa away lang mapupunta. Sa pagkakataong yon, mahigpit silang nagyakap na dalawa. Umiyak sila ng tahimik, hindi dahil sa sakit, kundi dahil kahit anong mangyari ay pipiliin pa rin nila ang isa't isa. Pagbalik nila sa loob, nakaupo si Auntie Marla sa sahig, karga si Zion na nagpapalipad ng kutsara sa harap ng mukha nito. Ayan, saad ni Ate Marla. Ayos na kayo. Ayos na po, sagot ni Rina at pinunasan ng mga luha. Salamat po. Good, kasi kailangan ko rin kayong kausapin. Inayos ni Auntie Marla ang kargas.
Inayos ni Ate Marla ang pagkarga sa bata. Huwag niyo sanang masamain ha. May mga nakakasalamuhan na akong ibang bata na kasing edad rin ng anak ninyo. Si Zion, mabait na bata, pero napansin niyo bang hanggang ngayon wala pa rin siyang sinasabi ni mama o dada? At hindi siya tumitingin kapag kinakausap ninyo. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Rina. Bumuka ang bibig niya pero walang salitang lumabas. Tumawa si Caleb. Siguro late bloomer lang. Di ba iba-iba naman ang bata, auntie? Oo naman, sagot ni Ate Marla. Pero minsan may ibig sabihin din yan. Baka lang dapat ipasuri. Kinuha na ni Rina si Zion. Ayos lang po siya. Naglalaro naman siya at masaya. Ayos lang po ang anak ko. Pero habang pinapanood niya si Zion na nakatitig sa umiikot na kutsara, parang may malamig na bagay na gumapang sa kanyang likod. Isang kaisipang pilit niyang itinataboy pero ayaw nang umalis. Gayunpaman, pinilit niyang ngumiti. Salamat, Auntie. Titingnan po namin. Tumango si Auntie Marla. Huwag lang kayong magtagal kung may nararamdaman kayong kakaiba. Obserbahan niyo ang anak ninyo. Mga bata pa kayo, pero umaasa ako na maalagaan niyo ni Caleb ang inyong anak. Yumakap si Rina sa anak at ibinao ng mukha sa buhok nito. Yumakap si Caleb sa kanilang dalawa. Tapos ng isang labanan, pero nagsisimula pa lang ang panibagong laban na mas tahimik at mas hindi sigurado. Nang maging 2 taon na si Zion, parang laging may digmaan sa maliit nilang inuupahang bahay. Kalat ang mga laruan sa sahig, may mga punit na libro sa mga sulok at may mga natuyong piraso ng pagkain sa plastik na mesa kung saan madalas nitong ibinabato ang merienda sa inis. Pangatlong beses nang pinunasan ni Rina ang nilamog na saging sa sahig. Zion, huwag magtapon. Masakit ng ulo ni Rina sa sobrang konsumisyon. Kapag nasa trabaho si Caleb, siya lamang ang naiiwang mag-alaga sa anak nila. At 2 taon pa lang, hirap na siya. Gustong isipin ni Rina na likas na malikot lang ang anak, lalo't lalaki ito. Pero alam niyang hindi ganoon. Tumawa si Zion at ibinato ang sippy cup sa kabilang kwarto. Tumama yon sa pader at tumalsik ang katas sa bagong labang kurtina. Zion! Sigaw ni Rina at matalim na ang boses. Tama na, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bad yun? 2 years old ka na, malapit ka ng mag-3 pero hindi ka pa rin marunong makinig. Napasinghap si Zion, saka nagsimulang umiyak. Dumating si Caleb sa pintuan, pawisan mula sa trabaho sa tattoo shop. Anong nangyari? Ayaw niyang tumigil sa pagtatapon, akala niya nakakatawa. Singhal ni Rina, hindi na rin napigilang umiyak. 2 taon pa lang siya, Rina, sabi ni Caleb habang papasok. Hindi pa niya alam ang tama sa mali. Nanlaki ang mga mata ni Rina. 3 beses ko na siyang sinabihan. Hindi siya tumitingin sa akin kahit anong tawag ko sa pangalan niya. Tapos ginawa ulit. Kailangan niyang matuto. Lumapit si Caleb kay Zion. Binuhat ito at parahang tinapik ang likod. Hindi niya kailangan sigawan. Padabog na nagpatuloy si Rina sa paglilinis. Ganun ako pinalaki. Baka kaya hindi siya makinig kasi hindi pwede sa kanya ang kalmadong parenting. Masyadong matigas ang ulo. Hindi natin siya pwedeng hayaan. Baka lumaki siyang pasaway. Kakalakihan niya lang ang pamamaton niya na yan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit malupit sa akin ng mga magulang ko dahil may mga anak na hindi marunong sumunod. Ibinaba ni Caleb si Zion at hinilot ang batok. May kaibahan ng pagiging matatag sa paninigaw na parang puputo ka sa galit. Hindi ka gaya ng nanay at tatay mo, Rina. Huwag mong gayahin. Hindi ko pahihintulutan yan. Sa marahas na paraan siya pinalaki. Kaya nga may kaunting trauma na si Rina. Nangako siya na hindi palalakihin sa ganoong paraan si Zion. Pero paano niya gagawin yon kung matigas ang ulo ng kanyang anak? Paano niya hindi magagaya kung palaging sinasagad ang pasensya niya? Namuumuli ang mga luha ni Rina. Pagod lang ako. Lagi siyang umiiyak. Naghahagis ng kung ano-ano tapos hindi pa rin siya nagsasalita. Nagsasabi naman siya ng ilang bagay. Mabilis na sabi ni Caleb. Umiling si Rina. Dapat nagsasalita na siya ng mas marami. Pati si Auntie Marla napapansin na. Tingnan mo nga, kahit pag-iyak niya ang tagal-tagal, kahit paluin ko, ayaw tumigil sa pag-iyak. Iiyak talaga kasi pinapalo mo. Tinatakot mo si Zion. Baka kailangan lang talaga niya ng mas maraming oras. Ani Caleb pero halatang wala itong gaanong kumpiyansa. Para bang pareho na lang silang in denial sa nangyayari kay Zion.
Parang parehong ayaw nilang tanggapin. Gusto nilang isipin na normal o natural na bahagi lang yon ng development ng isang bata. Umupo si Caleb sa tabi niya. Siguro kailangan nating humingi ng tulong. Dahan-dahang tumingin si Rina kay Caleb. Tulong? Huminga ito ng malalim. Parang hindi ko alam. Check up, isang espesyalista. Para lang sigurado. May nabanggit kasi sa akin si Sam. Naririnig nila ang mahabang pag-iyak ng anak natin. Saka ang behavior niya. Si Auntie Marla din, ganun. Ayokong tanggapin pero paano kung ganun nga? Naniga si Rina. Iniisip mong may mali kay Zion? Iniisip ko na kailangan nating makasiguro. Kapag may nagsasabing kakaibang anak natin, sinasabi ko na lang na mabagal ang development ni Zion kahit alam ko sa sarili ko na hindi na normal. Dinedenay ko sa ibang tao kasi nahihiya ako na ganito si Zion. Pero ang anak nila, wala namang kakaiba. Nakakatakot mahusgahan. Kapag tinapat siya sa ibang bata, wala siyang pakialam, ni hindi nakikihalubilo. Sabi ni Caleb at hindi na rin sigurado sa mga sinasabi. At kung sakali man na may dapat tayong malaman, mas mabuting maaga pa lang alam na natin. Umiling si Rina. Hindi, normal ang anak natin. Huwag mong sabihin yan. Bakit mo kinakahiya? Baliw ka ba? Walang mali sa kanya. Tama ka na mabagal ang development niya at kailangan lang ng disiplina. Napayo ko si Caleb. Sorry. Maya-maya'y umiyak na naman si Zion. Agad na tumayo si Rina. Binuhat ito at niyakap ng mahigpit. Siguradong mahabang pag-iyak na naman yon. Pumapalag ito sa simula pero kalaunan ay tumatahimik na rin habang niyuyugyog ng dahan-dahan. Hinalikan ni Rina ang ulo nito at bumulong. Ayos ka lang, baby. Nandito si Mama. Sorry sa pagsigaw ni Mama. Naninikip ang dibdib niya habang naaalala kung paanong ang sarili niyang ina at ama ay sumisigaw sa bawat maliit na pagkakamali. Natapong kanin, nabasag na plato, pag-iyak sa pagkainan. Natutunan ni Rina ang manliit at ang matakot at pakiramdam niya kapag ganoon ang ginawa niya kay Zion ay magiging katulad siya nito. Tumingin siya sa mukha ni Zion. Ayoko maging tulad ng mga magulang ko. Sorry. Tumayo si Caleb at niyakap silang mag-ina. Sorry din, huwag ka nang maging katulad nila. Hindi tayo nag-iisa, Rina. Kaya nating higitan ang mga pinanggalingan natin. Kaya nating maging mabuting magulang. Kaya natin. Matagal silang nanatiling tahimik. May pagdududa pa rin sa lahat. Mga bata pa sila. Biglaan din ang nangyari. Hindi pa nila alam kung saan patungo ang pamilya na mayroon sila. Pero alam niyang sisikapin nila ni Caleb na maging maayos ang lahat para sa kanila. 2:36 ng madaling araw. Muli na naman silang nagising ni Caleb. Naglalakad-lakad na naman si Caleb, yakap-yakap si Zion habang nagpupumiglas at sumisigaw ang bata. Ang maliliit nitong kamao ay paulit-ulit na tumatama sa dibdib ni Caleb habang basang-basa ng luha ang mukha. Zion, tahan na. Please, tama na. Inaantok na kami ng papa mo. Sabi ni Rina habang inaayos ang TV at nilagay sa children's song para maaliw si Zion. Tahan na anak, nakakahiya na sa kapitbahay, mabubulabog na natin sila. Kumakawala ang iyak ni Zion sa bawat sulok ng maliit nilang inuupahang bahay. Isang tunog na hindi na bago sa kanilang mga kapitbahay. Tahimik na rin ang mga luha ni Rina, humahalo sa pag-iyak ng kanyang anak. Please anak, bulong ni Caleb at bahagyang inuugoy ang anak. Tama na. Zion, nandito si Papa. Tama na, please. Tingnan mo, ang daming color sa TV. Wow, Zion, look. Hindi tumugon si Zion. Kinagat lang nito nang sobrang diin si Caleb. Aray! Napadaing naman ito, kaya tinignan yun ni Rina. Okay ka lang? Tanong na kay Caleb. Tumango lang naman ito. Matagal nang hindi tumutugon si Zion, hindi kapag tinatawag ang pangalan nito, hindi kapag inaawitan niya ng paborito nitong lalabay, at hindi rin kapag ibinibigay niya ang paborito nitong stuffed toy. Ako naman, marahang tumayo si Rina at inaantok pa. Umiling si Caleb. Sige na, tahan na. Ako na munang bahala. Hinagod ni Caleb ang likod ni Zion. Anak, nandito lang si Papa. Bumagsak si Rina sa kama. Parang naputol ang lakas sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang mukha sa mga palad. Bakit ayaw niyang tumigil, Caleb? Anong nangyayari sa kanya? Hindi agad sumagot si Caleb. Nang sa wakas ay mapagod si Zion, napayakap ito sa ama habang humihikbi at halos mawala ng hininga. Sakalang nagsalita si Caleb.
Dapat na natin siyang ipatingin sa doktor. Saad nito. Mabilis na napalingon si Rina. Ha? Bakit? Umupo si Caleb sa sofa. Karga pa rin si Zion na ngayon malapit nang makatulog ulit. May mali, Rina. Hindi lang ngayong gabi. Matagal na siyang ganito. Hindi siya tumitingin sa atin. Hindi man lang siya nagsasabi ng mama o papa. Nambabato. Kinakagat tayo kapag frustrated siya. Sumisigaw na parang may sakit. Baka may medical o developmental issue na siya. Hindi lang natin pinapansin dahil masyado tayong in denial pareho. Mabilis na tumayo si Rina. Hindi, maayos si Zion. Medyo mahirap lang siyang alagaan. Tumaas ang mga kilay ni Caleb. Rina, alam mong hindi normal to. Nakapamewang si Rina at tumataas na ang boses. So, gusto mong sabihin may diferensya ang anak natin dahil ang umiiyak siya ng ganyang kahaba at mahilig mag-tantrums? Ang gusto kong sabihin, baka kailangan niya ng tulong at tayo rin ang gagawa nun. Sa atin magsisimula. Malumanay na sabi ni Caleb. Hindi. Mariing sabi ni Rina. Hindi natin siya ipapatingin. Hindi niya kailangan ng ganon. Kailangan niya ng disiplina, ng routine na susundin niya. Ganyan ako pinalaki at maayos naman ako ngayon. Tahimik na bumalik si Caleb sa kwarto at inhiga si Zion sa kama. Pagbalik nito, may pagod sa mukha pero mas nangingibabaw ang pag-aalala. Ayaw tanggapin ni Rina na may mali sa anak nila. Hindi niya kayang tanggapin yon. Hindi nito kailangan ng doktor o ng kung ano paman. Kwento mo nga nun, patuloy ni Caleb habang tinitingnan siya. Kung paano ka sigawan ng tatay mo at basagin ng mga gamit. Kung paano ka sinasampal ng nanay mo kapag hindi ka nagsasabi ng opo. Gusto mo ba talagang gayahin ang parenting style nila dahil hindi sumusunod sa atin si Zion ngayon? Hindi yun maayos, Rina. Hindi yun ang gusto nating danasin ni Zion. Alam mo, Rina, gusto ko tang intindihin dahil tumatanda ka na, hindi pa naghihilom ang mga trauma mo sa mga magulang mo. Pero si Zion, kailangan ka ni Zion sa masigit na paraan. Hindi ganito. Nanginginig ang mga labi ni Rina. Pilit pinipigil ang luha. Sinusubukan ko lang siyang pakalmahin ng tama. Ayokong maging marupok siya. Ayokong lumaking spoiled. Wala tayong luho para palakihin ang batang hindi marunong sumunod. Hindi tayo tulad ng mga mayayaman na mayaya therapist. Itinakwil ka naman ng mga magulang mo, hindi ba? Tayo lang to. At kung hindi ko siya kayang patinuin, anong silbi ko? Sabihin na natin na may mental health condition nga siya. Kaya ba natin? Ha? Caleb? Kailangan ng pera ron. Kaya hindi rin natin kaya. Mabibigo lang tayo sa malalaman natin. Wala rin naman tayong magagawa. Ayaw ni Rina na isang palang katotohanan sa kanya na may kakaiba kay Zion. Palalakihin nila ito ng normal kaya inaasahan niyang magiging normal lang din ang lahat para sa anak nila. Pero paano nila gagawin yon kung hindi nila alam kung saan magsisimula? Kung paano tutugunan ang mga pangangailangan ng kanilang anak? Ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Malumanay na sagot ni Caleb. Pero baka hindi sapat ang kaya natin ngayon. Tumalikod si Rina, hindi dahil tapos ng usapan, kundi dahil mahirap umamin. Mahirap harapin ang katotohanan ng kinatatakutan niya rin. Nakita niyang mga palatandaan, ang mga milestone na hindi naaabot ni Zion bilang isang bata. Ang mga walang laman na tingin, ang pagkurap ni Zion tuwing sumisigaw sila. Ramdam niya lahat pero ano bang magagawa nila kapag nadiskubre na nila ni Caleb? Ayoko na isipin ng mga taan may mali sa kanya. Mahina niyang sambit. Lumapit si Caleb at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Kaya nga alamin natin kung ano talagang nangyayari. Para sa kanya to at para sa atin. Alam kong mahirap sa'yo pero gawin natin para kay Zion. Hindi sumagot si Rina. Naghihina ang katawan niya at tinatangay ng bigat ng takot. Sa katahimikan ng kanilang bahay, kung saan ang tulog ay parang premyo at ang katahimikan ay bihira, nanatili siyang nakatayo. Bukas, sabi ni Caleb, kausapin natin si Auntie Marla. Baka may kilala siyang social worker o doktor. Hindi na natin kaya to, Rina. Kung kailangan kong mangutang para lang malaman kung anong problema kay Zion, gagawin ko. Kaya please, suporta mo lang ang hinihingi ko. Tumango na lang si Rina, pero sa puso niya, may munting bahagi na tinanggap ang katotohanan. At isang pangamba na nagsisimula ng mag-ugat. Mabigat at malagkit ang init ng hapon. Pinunasan ni Rina ang pawis sa noo gamit ang laylayan ng kanyang damit habang pilit isinasabit ang huling basang damit sa sampayan. Sa loob ng bahay, tahimik si Zion matapos ang isang oras ng pagsisipa
pag-iyak at paghiyaw na nag-iwan ng hapdi sa kanyang puso. "Hi!" Bati ni Sam at may maingat na ngiti. "May dala kong maha blanca. Nagluto ang mama ko para sa inyo." Dahan-dahang tumayo si Rina at medyo plastic na tinanggap iyon. "Salamat." Hindi agad umalis si Sam sa harap niya. Tiningnan itong bahay na parang may gustong silipin. Naririnig ko si Zion tuwing gabi. Umiiyak siya. Mahaba saka matagal. Naningkit ang mga mata ni Rina. "So, akala ko lang." Huminga ng malalim si Sam. Baka kailangan niya ng tulong? Nanunuyang tumawa si Rina. May mga nagsabi na sa kanya noon pero hindi niya matanggap, lalo na kapag nanggaling kay Sam. Siguro dahil pinagseselosan niya ito. Siguro insecure lang si Rina kahit na alam niyang siya lang ang mahal ni Caleb. Halos kasing edad lang kasi ito ng asawa niya. Maganda ang buhay at isang teacher. Mature pang mag-isip katulad ng asawa niya, kaya parang compatible talaga. Nang tumuntong ng 1 taon noon si Zion, pinakasalan niya na si Caleb. Matapos ng unang pagsiselos niya kay Sam, pinakasalan siya ni Caleb kahit sa munisipyo lang. Kahit paano, nawala ang kanyang agam-agam dahil binigyan siya ng assurance. Pero paano kapag babae talaga ang lapit ng lapit? Binitiwan ni Rina ang hawak na sipit. "Tulong? Akala mo ba kailangan ng anak ko ng tulong? Sino ka ba para magbigay ng opinyon sa pamilya ko?" Napaatras si Sam na parang napasok. "Hindi ko sinasabi na ganon. Parang nahihirapan siya. At kayo rin naman ang asawa mo. Akala ko..." "Ano, Sam?" Singhal ni Rina. "Akala mo bibigyan mo ako ng maha blanca ngayon tapos maayos mong buhay namin?" Napapikit si Sam. "Hindi, nagsalita lang ako dahil may pakialam ako. Naririnig ko si Zion gabi-gabi. Kilala ko yung iyak na yan. Narinig ko na rin noon." "Talaga? Bakit? Eksperto ka?" Matalim ang tono ni Rina at handang sumagot kapag may hindi siya nagugustuhan sa sinasabi nito. "Ang sabihin mo, nagrereklamo ka sa ingay ng anak ko." Namilog ang mga mata ni Sam. Hindi ganon." Ganun ba?" Lumapit si Rina sa bakod. "Nakikipag-usap ka kay Caleb, diba? Lagi kang nakangiti kapag umuwi siya. Parang hinihintay mo siya. Dinaig mo pa akong asawa niya. Ano ka? Kabit?" Namula ang pisngi ni Sam. "Rina, hindi. Hindi ganon. Si Caleb ang lumapit sa akin." Lumapit siya sa'yo," sabi ni Rina at puno ng pang-uuyam. "Bakit? Para sa comfort ng kapitbahay?" "Para humingi ng payo," sagot ni Sam at hindi na nakapagpigil umirap. "Mukha ba akong papatol sa may asawa na? May reputasyon akong iniingatan. Hindi rin ako pinalaking balandi ng mga magulang ko. Magkaibigan lang kami at may boyfriend na rin ako. In fact, ikakasal na nga kami kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagsiselos ka sa akin. Magtiwala ka sa asawa mo kasi ikaw lang naman ang mahal nun. Humingi lang siya ng payo tungkol kay Zion. Nag-aalala siya at hindi niya alam kung sinong kakausapin gayong sarado ang utak mo sa mga behavior ng anak ninyo. Teacher ako ng mga batang may special needs, kaya ang mga katulad ng kay Zion, pamilyar na sa akin." Hindi agad nakasagot si Rina. Bahagya siyang huminahon sa mga sinabi nito. Totoo naman kasi na sarado minsan ang utak niya sa kondisyon ni Zion. Huminga ng malalim si Sam. "Nung una, in denial ang asawa mo. Iniisip niya na kapag nagpa-doktor o therapy, ililabel lang as baliw. Yun ang ikinakatakot niya kay Zion, kaya todo deny siya katulad mo. Pero ipinaliwanag ko sa kanya ng paunti-unti at gusto kong ipaliwanag din sa'yo. Hindi porke nagpa-doktor, baliw na o may sira na sa pag-iisip. Kahit tayo, kahit ako, ikaw, si Caleb na mukhang okay, need din na i-assess ang mental health. At kahit ganon, hindi ibig sabihin na baliw tayo. Nag-specialize ako sa early development ng mga batang may neurodivergence, autism spectrum at sensory processing, mga delay sa pagsasalita. 6 na taon na akong nagtuturo at marami na akong nakakasalamuhang mga bata." Parang pinilipit ang sikmura ni Rina. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ngayon, kaharap niya isang taong may alam sa mga ganoon. "Akala mo ba ganon ang anak ko?" Tanong ni Rina at biglang nanghina. "Hindi ako nanghuhusga. Hindi rin ako doktor para mag-diagnose. Pero nakita ko na yan dati." Mahinahon ang boses ni Sam.
At naranasan ko na rin. Ang kuya ko, katulad din ni Zion noon, umiiyak at naghihiyaw ng oras-oras. Akala namin pasaway o spoiled lang. Naninikip ang dibdib ni Rina. Tinitigan niya si Sam na tila kalmado pa rin at hindi natitinag. May sensory sensitivity palang kuya ko na hindi namin alam, kaya palaging may tantrums. Patuloy ni Sam. Hindi siya pasaway, sensitive lang talaga siya. May mga texture siyang ayaw niyang mahawakan. Hindi namin alam noon, kaya palaging napapagalitan. Lumaki siyang iniisip na may mali sa kanya. Hindi katulad ng kuya mo si Zion, naluluhang sabi ni Rina. Tumahimik saglit si Sam. Lumambot ang tingin nito, pero nanatiling matatag ang boses. Hindi ko sinasabi na pareho sila. Ang sinasabi ko, baka hindi mo pa alam. Namula ang mukha ni Rina. Akala mo ba hindi ko napapansin? Akala mo hindi ko iniisip gabi-gabi kung anong mali sa anak ko? Nabiyak ang boses niya sa huling salita. Tinalikuran niya si Sam at pinilit pigilan ng luha. Masakit talagang marinig ang katotohanan na hindi niya kayang harapin. Nanatili lang si Sam sa kinatatayuan nito. Akala mo hindi ko sinusubukan? Mahina ngunit galit ang boses ni Rina. Araw-araw kong ginagawa lahat. Lahat. Tapos ikaw nakikipagkwentuhan lang kay Caleb na parang alam mo ang lahat. Hindi ko alam ang lahat. Mahinahong sagot ni Sam. Pero may konting karanasan ako at alam ko kung gaano kahirap kapag mag-isa ang isang magulang sa takot. Gusto sana ni Rinang isigaw na galit siya at napapagod na wala itong karapatang magsabi nun. Pero naupo na lang siya sa bangkong nasa tapat ng pinto at tinakpan ang mukha. Gusto ko lang naman maging maayos ang anak ko. Bulong ni Rina. Gusto ko siyang maging normal. Dati yan din ang dasal ko para sa kuya ko. Sabi ni Sam at lumapit kay Rina. Na sana maging normal ang kuya ko. Pero dahil doon hindi ko na siya nakita kung sino talaga siya. Nang natutunan naming unawain siya, doon lang siya naging free sa mga bagay na akala namin ay mali sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rina. Baka hindi man pareho si Zion at ang kuya ko. Paliwanag ni Sam. Pero may sinasabi si Zion. At habang pilit po siyang gawing katulad ng ibang bata, lalo siyang sisigaw, lalo siyang masasaktan. Bilang mga magulang ni Zion, kailangan lang siyang intindihin. Tumingin si Rina sa kanyang mga kamay. Nanginginig yon at unti-unting tinatanggap ang mga sinasabi ni Sam. Hindi siya laging tumitingin kapag tinatawag ko ang pangalan niya. Mahinang pag-amin ni Rina. Minsan ayaw niya ng yakap. Pero sa ibang araw, akala ko ako ang may mali. Akala ko ako ang palpak na nanay. Hindi ka palpak, sagot ni Sam. Wala ka lang guide kung paano siya i-handle ng tama. Kaya mo yan. Tanggapin mo ng buong puso, Rina. Hindi pa huli ang lahat. Kayo lang ang makakatulong sa anak niyo ni Caleb. Muling tumahimik. Mula sa loob ng bahay, narinig nilang mahinang ungol ni Zion. Napakislot si Rina pero hindi yun nauwi sa iyak. Pasensya na kung inakusahan kitang nilalandi mo si Caleb, sabi ni Rina sa wakas. Bahagyang umiti si Sam. Ayos lang, at wag mo akong pagselosan, hindi ko type ang asawa mo. Ano ka ba naman? Saka ang ganda-ganda mo, no wonder kung bakit patay na patay sa'yo si Caleb. Hindi, mali yun, bulong ni Rina. Nagagalit lang ako, ikaw naman tumutulong lang. Naiintindihan ko, sagot ni Sam. Masakit marinig ang mga bagay na ayaw mong makita at ayaw mong marinig. Pero mas masakit kapag wala kang kakampi. Kinagabihan, nakaupo si Rina sa tabi ng bintana. Narinig niya ang mga yabang ni Caleb mula sa kusina. Lumapit ito, may dalang 2 tasa ng kape at inilapag ang isa sa harap niya. Tiningnan lang yun ni Rina habang ang mga kamay ay nasa kandungan. Wala kang sinabi buong gabi, sabi ni Caleb at naupo sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Hindi agad sumagot si Rina. Ganon nga yata siguro kapag nasampal sa kanyang katotohanan. Kapag namulat na siya sa mga dapat niyang gawin. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina niyang sabi. Hinawakan ni Caleb ang kamay niya. Oo naman. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Akala ko noon, normal lang ang pagkabata ko. Mahigpit, mahirap, pero normal. Yung nanay ko, nilalak niya ako sa banyo kapag sobra akong umiiyak. Kapag nakabasag ako ng plato, kapag sumasagot ako,
Madilim doon. Minsan ilang oras ako ron at doon na nakakatulog. Kumunot ang noo ni Caleb. Rina! At yung tatay ko, nakaupo lang. Minsan sumisigaw, nagbabasag ng gamit, pero hindi niya ako pinagtanggol. Mapait ang kanyang tawa na kumawala. Disiplina raw yon. Naalala ko isang gabi, naiihi ako sa higaan kasi takot akong pumunta sa banyo ng mag-isa kapag gabi. Kinabukasan, tinawag akong marumi ng nanay ko at tinapon sa akin ang mga inihian ko. 6 na taon pa lang ako noon. Pumatak ng mga luha niya, ngunit hindi niya yun pinunasan. Matatagal na sugat na yon sa kanyang puso na ayaw niyang buksan dahil tapos na. Pero mukhang kailangan niyang maging bukas sa asawa niya para makaya niyang maging mabuting ina kay Zion. Hindi ko alam. Bulong ni Caleb. Hindi mo sinabi sa akin ang mga alaalang yan. Ang tagal na nating mag-asawa. Siyempre, hindi mo alam. Tugon ni Rina. Inilibing ko na yon. Sinabi ko sa sarili ko na ginawa nila yon dahil mahal nila ako. Na okay lang naman ako nang lumaki ako. Napatingin siya sa sulok kung saan gumalaw si Zion. Pero hindi ako naging okay. Hindi pala. Naiwan lang palang sugat sa puso ko. Kaya siguro nang pinakitaan mo ako ng pagmamahal, ang bilis kong bumigay sa'yo. Mahigpit siyang niyakap ni Caleb. Hinagod nito ang kanyang likod at hinayaan lang siyang umiyak. Humarap na si Rina kay Caleb. Ayokong maging katulad nila, Caleb. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako magiging katulad nila. Hindi ka katulad nila. Mabilis na sagot ng kanyang asawa. Katulad na nila ako. Nanginginig ang tinig ni Rina. Kapag nadadala ako ng init ng ulo, sumisigaw ako, pinapagalitan ko si Zion, para akong nanay ko, at pagkatapos, kinamumuhian ko ang sarili ko. Pero pinipigilan mo na. Nakikita mo na. Ibig sabihin, iba ka na. Sabi ni Caleb at pinunasan ang kanyang mga luha. Ihingi tayo ng... Sabi ni Caleb at pinunasan ang kanyang mga luha. Ihingi tayo ng tulong kung kailangan. Matututo tayong maging mabuting magulang para kay Zion. Marahan siyang pumikit. Tanging tibok lang ng puso niya ang kanyang naririnig. Gagawin niya ang lahat para matuto. Para hindi niya mabigo ang pamilya na mayroon siya ngayon. Ang problema na lang nila, pera para tugunan ng medical help na kailangan ni Zion. Pero isang araw, nagulat na lang siya na may mga panggastos na sila para sa mga pangangailangan ni Zion. Caleb, saan ka nakakuha ng pera? Tanong ni Rina sa kanyang asawa. Nangutang ka ba? Ngumiti lang naman ang binata. Ano ka ba? Hindi. Ang totoo niyan, lumapit ako sa mga magulang ko. Tutulungan nila tayo. Hindi rin naman nila matitiis ang apo nila. Hindi rin nila ako matitiis. Umismid naman si Ate Marla habang may inaayos sa shop. Asus, hindi ka naman tinanggap agad. Rina, hindi mo siguro alam. Ilang buwan na yung nagmamakaawat pabalik-balik doon sa bahay ng mga magulang niya. Ayaw pansinin nung una, pero bumigay din. Halos araw-araw nang lumuluhod sa mga magulang para lang mabigyan at masuportahan ang pagpapagamot niyo kay Zion. Nanlaki ang mga mata ni Caleb. Auntie naman, bakit mo pa sinabi? Tiningnan agad ni Rina si Caleb. Nangingislap ang mga luha niya sa mga mata. Parang pinipiga ng paulit-ulit ang kanyang puso. Mahal na mahal talaga nito ang anak nila. Gagawin nito lahat para kay Zion. At nagigilty siya na hindi niya mapantayan iyon. Mahigpit niyang niyakap si Caleb habang umiiyak. Bakit hindi mo sinabi? Sinisi agad ni Caleb si Auntie Marla. Auntie naman kasi ang daldal. Umiiyak ng asawa ko. Mas lalo lang humigpit ang yakap niya. Mahal na mahal niya si Caleb. Mabuti na lang ito ang ibinigay sa kanya. Kung ibang tatay ng anak niya, baka hindi na kinaya ni Rina. May ilang senyales si Zion na tumutugma sa autism spectrum disorder, sabi ng therapist sa kanila. Mayroon siyang sensory sensitivities, delay sa pagsasalita, hirap sa eye contact at paulit-ulit na mga kilos. Nare-recommenda ko na ipa-evaluate pa siya sa isang developmental pediatrician, pero pwede na tayong magsimula sa early intervention. Napasinghap si Rina. Gusto niyang sumigaw ng hindi. Gusto niyang sabihing mahiyain lang ang anak niya o nahuhuli lang ng kaunti. Pero wala siyang nasabi. Hinanap niyang kamay ni Caleb at doon na lang kumuha ng lakas. Pinisilyo ni Caleb.
Okay, so anong ibig sabihin yan para sa amin? Tumingin ang therapist sa kanilang dalawa. Ibig sabihin nito, iba ang takbo ng utak ni Zion. Kailangan niyang suportahan sa communication, sa pag-regulate ng emotions niya at socializing. Ibig sabihin din, kailangan ng support ninyong dalawa as parents. Ang pagpapalaki sa isang bata na may ganitong health condition ay maaaring maging nakakapagod emotionally, mentally and physically, lalo na kung lumaki kayong hindi na ipakita kung ano ang pagiging mahinahon. Parang sampal ang mga salitang yon kay Rina. Doon nagsimula ang anak nila. Akala niya yun ang tama. Kaya naisip niya na baka tumatak yun kay Zion. Nagpatuloy ang therapist sa pagpapaliwanag. Hindi lang ito tungkol sa therapy ni Zion. Tungkol ito sa pag-heal ng buong pamilya. Kaya I also recommend to undergo family therapy dahil mahalaga sa isang batang katulad ni Zion ang may healthy environment. Awkward para kay Rina ang unang session. Maginhawa ang silid pero nakapulupot ang braso ni Rina sa kanyang dibdib. At laging sumusulyap si Caleb sa orasan. Tahimik namang naglalaro si Zion sa sensory box sa sulok. Wala silang ginawa kundi ang sumagot sa mga tanong sa kanila. Lumipas ang mga linggo, natuto sila tungkol sa calming techniques at mga senyales ng communication para kay Zion. Nagsimulang magsulat si Rina sa journal. Si Caleb naman ay nag-download ng app na nagbibigay ng reminder sa kanilang dalawa. Isang gabi, magkatabi sa kama si Rina at Caleb. Maaga pa sa karaniwan ng tulog ni Zion. Pero mamaya, alam nilang iiyak na naman ng mahaba ang anak nila. Na-imagine mo ba na ganito ang magiging buhay natin? Mahinang tanong ni Rina. Hindi, Sagot ni Caleb. pero hindi na ako takot ngayon. Humarap sa asawa niya si Rina. Napangiti siya sa gitna ng mga luha. Hindi na rin siya natatakot at haharapin na ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Hindi sila perpekto, may mga gabing may sigawan pa rin. May mga sandaling puno ng pagdududa, pero may halakhak din, may lambing at may pag-unlad. Dahil ang pagsubok na yon, hindi lang tungkol kay Zion, tungkol din yon sa kanilang dalawa ni Caleb at sa desisyon nilang maging mas mabuti, maging magulang na hindi nila naranasan noon, maging isang pamilya na hindi gaya ng dati. Gusto nila ng mas maganda, mas mapagmahal at mas malaya. Nagsimula ang araw gaya ng dati. Isang karaniwan na araw yon para sa kanila. Mamaya ipapasok na si Caleb sa school. Binalik kasi ito sa pag-aaral ng mga magulang at muling binigyan ng chance. Kaya ngayon wala na sila sa dating apartment. Sa dating kondo na sila ni Caleb nakatira. Maingat na kiniliti ni Rina ang tiyan ni Zion kaya't napaigtad ito. Gusto mo yun, baby? Hinalikan niya ito sa noo at pinababa para maglaro gamit ang mga stocking caps. Napapansin nila na mas nakakapag-focus na si Zion nitong mga nakaraang araw. Kahit hindi pa rin nawawala ang mga pagwawala, natututo na silang sakyan ng mga alon ng mood ng anak nila at hindi nalabanan pa. Pinanood niya si Zion na may matinding determinasyon, iniisa-isa ang mga cup. Gumagalaw ang bibig pero walang nabubuong salita. Zion, sabi ni Rina at gumapang papunta sa sahig. Sabihin mo nga muna, Mama. Hindi man lang tumingin sa kanya. Pumikit-pikit ang mga mata nito. Tapos gumalaw ang mga labi. Mama! Isang malinong na salita at hindi bulol. Natigilan si Rina. Parang sumabog ang puso niya sa dibdib. Caleb! Caleb, halika rito! Ngayon na! Nagmadaling pumasok si Caleb. May tuwalya pa sa balikat habang nanlalaki ang mga mata. Anong nangyari? Sinabi niya. Luhaan na si Rina. Sinabi niyang mama? Tumingin si Caleb kay Zion, na kalmado pa rin naglalaro, na parang walang nagbago sa mundo nito. Sabihin mo ulit, anak. Wika ni Caleb habang nakaluhod. Sabihin mo, Ma. Hindi na yun inulit ni Zion. Sa halip, kinuha nito ang isang cup at inabot yun kay Caleb. Tumawat umiyak si Rina ng sabay. Siyempre, hindi niya uulitin habang nakatingin tayo. Narinig ko, ani Caleb at hinawakan ang kamay ni Rina. Narinig ko rin kaso mahina. Sana marinig ko rin at sana sa sunod, Papa naman. Tumango si Rina at idinantay ang noo sa kanyang asawa. Nakalimutan kong i-record. Hinila nila si Zion sa gitna nila, hawak ang maliliit nitong kamay. Ngumiti si Zion, siguro dahil nakangiti rin sila o baka dahil marunong na itong makaramdam ng kaligayahan. Binuhat ito ni Caleb at pinaikot sa ere. Humalakak si Zion habang nagniningning ang mga mata.
Kinagabihan, mas binantay ni Rina ang pagtulog ni Zion. Binalot niya ito sa paboritong kumot. Nasa gilid naman si Caleb dahil nagbabasa ng libro dahil may exam pa bukas. Sa tingin mo, magsasalita pa siya ng iba? Bulong ni Rina. Sa tingin ko, simula pa lang to. Sagot naman ni Caleb habang nakangiti. Papunta na siya ron. Maya-maya ay nagwawala na naman si Zion. Hindi mapakali ang mga mata at matinis ang sigaw. Binuhat ito ni Rina, marahang pinaypayan at kinabig. Ayos lang, nandito si Mama. Bulong niya. Ligtas ka baby. Pero hindi ito tumigil. Binuksan ni Caleb ang maliit na ilaw. Unti-unting huminahon si Zion. Ang mga hagulgol ay naging hikbi na lang hanggang sa naging munting ungol na. Hindi sila nag-away, hindi nagtaas ng boses. Walang sinisisi, walang tahimik na pagtatalo. Hinawakan nila ng sabay si Zion at kalmadong pinatahan ng bata. Pagsikat ng araw, nakahiga si Rina sa kama. Nagising siya sa halik ni Caleb. Papasok na ako sa school, love. Salamat ah. Para naman saan? Sa pananatili, sa pagkatuto, sa paghilom kasama ko. Hinaplos ng asawa niya ang kanyang noo. Napangiti naman si Rina. Salamat din. Naisip ko lang na ibinigay sa atin si Zion ng Diyos dahil alam niyang kaya natin, Caleb. Akala niya noon, unang salita, unang hakbang ang dapat na makuha ng isang bata. Yun naman pala, nasa kanila dapat ang unang hakbang na matutong makinig, magmahal at magbago kahit mahirap. At simula nun, naabot nila yun ni Caleb ng magkasama. Paalala ang kwento na ito na ang batang pag-ibig, kahit madalas romantiko sa paningin natin, ay nangangailangan ng tunay na katatagan at sakripisyo, lalo na kapag dumating ang mga hindi inaasahang pagsubok sa atin. Ipinapakita rin ng mga karakter ni Rina at Caleb na ang pagiging magulang natin ay hindi lang tungkol sa disiplina, kundi tungkol sa pag-unawa, pasensya at pagkatuto natin mula sa mga sugat ng nakaraan, imbes na ulitin ang mga ito. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.